Gagawin ang pagkakala sila, makikinig ng yung mga sila, nabibigyan nila ng ito, kung bukas ng spiritual na buhay. Kasi naman ang paibuli Panginoon, ang natin kaya natin na ang kapulang pala Diyos, sa pangalan na Jesus. Amen. Okay, yung ating susunod talata kasi lang dito ng John chapter 10 verse 10, ano? Yung iba dito, pero kailangan lang natin na yung kompleto ito, no? So ito ng susunod na ating pag-aaralan ngayon, no? Spiritual desire, spiritual choice, spiritual renewal, no? So ang spiritual life has spiritual desire. So ito ang pang-apat na dapat natin maunawaan sa spiritual life, no? Yung spiritual desire, no? Kaya sabi nga sa inyo, yung pagnanasa natin yung spiritual, no? Yung talaga nasisigil na, no? Spiritual choice. Kami pinili ko na ating ginagawa sa ating pagiging spiritual na buhay. At yung spiritual renewal, yan ang talaga din. No? Tayo, mga buhay natin spiritual. Ano ang nakalimit sa ating buhay? Yan, no? Okay, now. So ito na lang tutuloy natin ito yung pang-apat, no? The spiritual life has spiritual desire. Yan sa Genesis chapter 4, chapter 4, verse 1 to 4. Yan. Yung asawa ni Adam, no? Si Eve, no? Meron siyang kapatid na talagang hinamaan niya dahil sa kanyang spiritual desire. Yan si Abel, no? So kaya pag pinag-aralan niyo si Abel sa Genesis, no? Unawaan niyo talaga ang kanya talagang pagkabuhay, no? Yung spiritual desire yan. No, ang kanyang spiritual desire na yan, ano, yung napakalaga dyan, no? Yung kanyang spiritual desire ay yung talagang, no? Yung fellowship niya talaga sa Panginoon ay talagang kaiba talaga, no? Kaya, yung pagnanasa niya talaga, no, sa kanyang spiritual na buhay, ay talagang nakapagpala talaga, no? Kaya nga siya tinawag na man of spiritual desire, no? Kaya nga, ito nga si Abel, no? Kaya Genesis chapter 4, verse 1, so, pag pinasin niya na niya, no? Nakalagay naman din tungkol kay Abel, no? Pero si Abel talaga ay talaga kasi siya talaga yung talagang, no? Siya talagang gumawa na expression of strong desire for fellowship with God. Yun, no? So, yung strong desire for fellowship with God, yun ang napakalaga. So, ang strong desire ito, spiritual desire na ito, no? Tatlo ito na distinct quality, no? So, unang spiritual desire nito ay yung pagiging God conscious, no? Yung God conscious nito, yung kaalagaan at kaalaman ng ating Panginoong Diyos, ano? So, ibig sabihin, sa ating kaalaman at kaunawaan sa ating Panginoong Diyos, ay kailangan talaga natin na mabigyan ng mahalagang kwento sa ating buhay, no? So, pagiging God conscious, okay, sa Romans 12, verse 12, ang ganyan, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. So, ito napakalaga sa pagiging God conscious, no? At ito yung kahalagaan talaga. Pag tayo talaga ay pag ang buhay talaga natin ay spiritual, no? So, ito yung napang-apat na dapat natin na makayap spiritual desire. Ano ang ating unang desire, no? Sa pagiging
spiritual, no? God conscious. Una, yung rejoicing in hope. Ang ibig sabihin nito, magkalaki tayo talaga, no? Sa pag-asa ng ating Panginoon. No? Kaya kung naman ang inaasa na talaga natin sa Panginoon, no? Magalak lagi tayo. Yun ang napakahalaga diyan. No? Kaya alam mo sa ating pamumuhay, no? Sa ating Panginoon, no? Kailangan talaga natin, pag talagang spiritual lang buhay natin, no? Yung pagnanasa talaga natin sa ating buhay ay kanino? Siyempre sa Diyos, di ba? Yun ang napaka-alaga para talagang tayo pagpalain talaga sa ating buhay. No? Ang ating buhay hindi lang Christian life, kundi spiritual. Yun ang sinasabi nga sa inyo, napakalaga sa ating buhay bilang Kristiyano ay pagiging spiritual na buhay. Pero, sabi nga siya, spiritual life has, meron talagang spiritual desire. Ano? Spiritual desire niyan, pagiging God conscious. So, isabihin, no? Maging masaya tayo sa pag-asa natin sa Panginoon. Ha? Kaya yun ang napakahalaga. No? Gusto niyo maasa sa Panginoon? Yun ang sinasabi ko nga sa inyo na aking message sa inyo. No? Pag-spiritual ka talaga, no? Ang inaasa mo talaga sa Panginoon, di ba? Hindi yung babanggitin ko lagi, ang aking buhay ay spiritual. Kaya gusto ko lagi ang pera. Yan na simple nang ginaan ko sa inyo, no? Ang sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo pagpalain talaga kayo ng Panginoon ng pera, siguraduhin talaga ninyong pinagpapala mo talaga yung pagiging spiritual mo. Ito ang napakahalaga. Sabi ko nga sa inyo, ang lingkod dahil sa pagiging spiritual na buhay ko, o dami nagbibigay ng pera sa akin, nag-bless eh. Di ba? Pag ako sabi nga sa inyo, sabi nga nila, si Bishop, bakit ayaw mag-preach ulit sa mga churches natin? Mantalang, dati labdip natin sa church lang. Eh hindi, dami mga church member natin nagbibigay ng nuggets sa inyo. Di ba sabi nga sa inyo? Katapos kung mag-preach, pag kinakamayan ako, hindi mga perang binibigay sa akin. Ganun talaga, sabi nga sa inyo, sabi nga nila, ang pera, no? Pagkatapos kung mag-preach sa ibang lugar na, mga church, lahat ng puro may pera. Kasi pag nagkakamay ako, kasi inaano ko sa ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang pera ay sabi nga sa inyo, hindi mo binigyan ng mahalagang attention sa aking buhay. Sabi ko nga sa inyo, di ba? 3 years old pa lang ako. Bata pa ako, nag-preach na agad ako. No? Kaya ang dami nang nagbibigay sa akin ng pera. Nag-bless sila sa akin. Yung 3 years old ako. Sabi nga ako, dati nanay ko bago sila mag-preach, pinashare pa nila ako bago sila mag-preach. Pinakakanta pa nila ako. Kaya, after kong kumanta, after kong mag-share nga ng salita ng Diyos, o yung mga church member ng tatay nanay ko sa church, binibigyan din ako ng pera. Kaya sabi kasi niya, 3 years old pa lang ako, magkakapera na ako. Lalo lang naging youth ako, naku, tambak talaga ang pera ko. Kaya lahat ng mga kapatid ko, tinulungan ko natin tungkol sa pera. Sabi nga nila, katrabaho sila, pag kami mga binabayaran sila, hirap na hirap sila. Samantalang yung lingkod, nagugulat sila. No? Kaya hindi na sinasabi mo na sa inyo, ang napakaalaga sa ating pangangaral ng salita ng Diyos ay yung talaga ng pagiging spiritual. Yan, ha? Kaya na napalaga ng spiritual life, no? Kaya sabi nga sa inyo, yung pagiging God conscious, no? Kailangan din tayo ay maging masaya sa pag-asa natin sa Panginoon, no? Ikalawa nga ito naman, yung patient in tribulation. Ang ibig sabihin ito, yung
Ayusin natin yung kapilitian natin, no? Ano man yung ating mga nagiging kalagayan ng mga pamumuhay sa Panginoon natin, no? Ano man yung madama mo, di ba? Nagtitiis ba tayo, ma? Dito sa inyo, pag marami kayong babayaran, lalo laking pera, no? Nagtitiis ba kayo? Ang sabihin, nagtitiis kayo sa paglilingkod sa Panginoon, tuloy pa rin kayo. Hindi mo nga ako mag-church kasi pero dami kong babayaran. Sabi ko sa inyo, pag kayo talaga ay meron mga problema ng lalo kayo maglingkod sa Panginoon. Dahil maraming himalang gagawin ng Panginoon sa iyo para talaga matubunan talaga. Kailangan talaga. Ha? Yan ang tinatawag na pagiging spiritual. Kaya sabi ko nga sa inyo, lahat ang ginagampanan ko na hindi nila ako malimutan kasi ang ginampanan nila ito, pinagpala talaga sila ng Panginoon. Malaman talaga nila ang pagpapala ng Diyos sa kanila dahil sa pagiging spiritual na buhay. Kaya nga, ang gagawin sa gawin, ito pinakamahalaga. Continuing in prayer. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, ang panalangin talaga ay tuloy-tuloy yan in the morning, in the noontime, in the evening. Sabi nga sa inyo, nagugulat nga yung mga pastor sa akin, kaya nga, yung pa ako nun, nagpe-pray na ako in the morning, in the noontime, in the evening. Youth. Lalo nang yung youth ako, takot akong pagpe-pray ko, mas matindi na. Mas matagal na ako nagpe-pray, gano'n. Lalo naging gayot na ako. Lalo naging senior citizen ako, di ba sabi sa inyo? In the morning, dalawang time. Yung 3 o'clock in the morning na prayer ko, 2 oras mahigit na ako nagpe-pray ko. Dati na, nung palig pa ako noon, yung aking ginagawang panalangin 3 o'clock in the morning, hindi maabot pagkagad ng ng 2 na isang oras lang yung aking nagpe-pray. Youth din ako na yun, isang oras maigit lang, pero nung naging senior citizen ako, lalo na, yung pagluhod ko, same pa rin. Hanggang ngayon, kasalukuyan. Nakaluhod pa rin ako, 2 oras ako nakaluhod. Tingnan niyo yung tuhod ko. Pag nakita niyo yung tuhod ko, nakita niyo, malinaw pa rin ang tuhod ko. Walang diferensya. Kaya nasabing Allah sa akin. Senior citizen na ako, nag-pray pa rin ako. 2 hours mahigit, nakaluhod pa rin ako. See? At ang lupang katawan ko, after ko mag-pray, sa early morning, yung 3 o'clock in the morning, after ko mag-pray, pagdating ng 6 o'clock, tapos na ako. Sabi sa Panginoon ng Bible, gano'n, no? Pero, hindi na ako matutulog ulit, pero ginigising na ako ng Panginoon ng 2:30, gano'n. O 3 o'clock, pray na ako, gano'n. Tatapos ako ng hanggang 6 o'clock in the morning, gano'n. Pero, tinan yung kalagayan ng inyong lingkod. Same pa rin. Wala ko nagdadamang sa akin. Siyempre, nag-ising ka ng 2:30. Natapos ka ng 6 o'clock, dapat matulog ka uli. Diba? Wala ano. Sabihin, same ang kalagayan ng aking kalagayan. Why? Ang napakalaga sa inyo, spiritual na buhay. So, yun ang napakalaga pagiging spiritual. Kaya nga, ang Panginoon hindi ba naman tagal-tagal na ginigising talaga ako ng Panginoon bago mag-3 o'clock in the morning. Diba? Katulad nga nung naantay ko si Pastor Joshua. Nagdumating sa ginamit yung coaching ko naabangan ko siya 10 o'clock na. Wala pa rin siya. 11 o'clock na kaya nakuha, no? O yun. Kaya natulog
Pero sabi ko, naku, sabi ko na lang, Panginoon, paalala niyo sa akin pag-ising before 3 o'clock. Pag ginising ako ng Panginoon, 10 o'clock, mga 10:30 na ako nakatulog yun. 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30. Kaya sabi ko, 4 hours of diretso ako ng tulog. Ay, naku. Same din ang kalakasan ng aking lupang katawan. Diba? Sabi nga sa inyo, ito ang napaulan ng pagiging spiritual life. Why? Kasi sa aking prayer. Dahil sa aking prayer nyo, continuing instant prayer. Dahil sa aking panalangin. Hindi nyo, kahit man yung pagkain ko, kahit konti lang, kahit ano man ang kinakain ko, walang problema, walang ano. Kasi pinagpe-pray ko sa Panginoon, Panginoon, pag merong kinain na yung marumi, ilabas niyo na kagad. Pagka merong kinakain na hindi maganda talaga, no? Pagkatapos ng kumain, napupunta na kagad sa liya. Pero, sa pinit, nilalabas talaga. Kaya sabi ko, ang Panginoon talaga, pag ako nag-pray, tinutugon talaga yung aking panalangin. Pero sabi ko sa inyo, pag ako kumakain ng ano, hindi talaga maganda, sumasakit ang tiyan ko talaga. Pag ako kumakain ako ng hindi maganda yung lasa. Kasi sabi ko, Panginoon, pag kumakain ako ng pagkain na hindi maganda yung lasa, talabasin niyo na kagad. Kung gano'n ang nangyayari eh. Pag ako kumain talaga hindi maganda yung lasa, siya kagad na matanggal ulit yun. Pero pag may kinain ako maganda, ayos! Ayos talaga, ayun. Kaya sabi ko, ang katubunan ng ating panalangin talaga sa Panginoon, tinutugon talaga ng Panginoon. Tandaan niya na, continuing instant. Napakahalaga. Pero yun nga sinasabi ko sa inyo, hindi ako namimili ng pagkain. Sabi ko, kahit ano lang pagkain, ang aking anak na si Pastor Lalo, sinasabi ko sa kanya, kahit ano lang. Kahit ano lang yung pagkain. No? Siyempre, senior citizen na ako dapat. Sabi nga sa akin ng mga kapatid ko sa Cubao ano ba mga kinakain mo? Huwag ka magkakain mo na. Binabawal pa rin sa aking pagkain dahil senior citizen na ako dahil mga senior citizen na sila, ganyan, di ba? Pero, nagulat nga sila sa akin. Dahil nasa dealer, yung ano mo, lalo tayo yung buko, sila makakalko na. Hintalang ako yung buko, same pa rin. Same pa rin kalagayan ng buko. Ano pa rin? Papagupit pa rin ako, sila din nagpapagupit. Kaya, nasabi ko. Dahil sa panalangin, kaya alam nyo, nung sila ay nagkaroon ng pananakit ng lupang katawan, nagpa-pray sila sa akin. Nung pinag-pray ko sila, talagang pinagaling talaga sila ng Panginoon. Kaya naniwala na talaga sila ng panalangin. Nasabi ko sa lahat, pagkatayo ay may nananamang pananakit ng lupang katawan nyo. Pag-pray nyo. Huwag kayo magpa-doktor, huwag kayo magpa-hospital, huwag kayo magpa-gamot. Bili silang gamot na kailangan umusong pera na dahil sa gamot. Pag-doktor, pag-hospital. Nung pinag-pray sila, yun, pinagaling na sila. Kaya nga, sinasabi nga nila sa akin, gusto na nilang mag-aaral talaga sa akin dahil naniniwala na talaga sa gitna ng Diyos. Yan ang napakahalaga, no? Yung prayer. Yung lingkod, dahil sa akin naging mga panalangin, ay, ang daming tinutugan talaga ng Panginoon sa ating panalangin. Yan ang napakahalaga dito. No? Yan ang pagiging God ko. Susunod naman, Christ-centered. Sa Galatians 2:20, Christ-centered, I am crucified with Christ. No? Nevertheless, I live. It's no longer I that live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yan ang napakalaga, sinasabi ko nga sa inyo, yung pagiging spiritual life, no? Yung spiritual desire natin, yung pagiging Christ-centered. No? It is no longer I, but Christ lives in me. Yan ang napakalaga.
And the life which I now live in the flesh, I live by the faith. Yun nga. Kaya nga sa ating napagkasabi, kasi nakakadapa tayo ng panakit ng ating lupang katawan, ng flesh natin. I live by the faith. Sa pananampalataya. Hindi yung gamot, doktor, hospital. Ha? Ang dami yan ay Christ-centered. Kung talagang tayo spiritual talaga ang buhay nyo talaga, siguro yun talaga, ano? Yung desire ninyo Christ-centered. Ano man yung nagagawa ninyo, ano? I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave himself for me. Yan ang napakalaga. No? Kaya ito, tawag ko sa inyo, pagiging Christ-centered. Ha? Ano man ang inyong magiging kalagayan ng inyong pamumuhay, wag ninyong kakalimutan ang ating Panginoong Yesus. No? I am crucified with Christ. It is no longer I, but Christ lives in me. Yan ang asahan ninyo. Tinan nyo. Hindi ang lingkod mo. Kailangan di ako nag-hospital. Hindi ako nag-hospital. Mag-doktor, hindi ako nag-gamot. Yan. Kaya nga sinasabi namin lahat mga kapatid ko, pero wala. Yun pa sila na, papadoktor sila, papahospital, papagamot. Ang tala sila sabi sa akin, oh, sabi mo, di ba sakit yung ulo mo? Magpagamot ka. Magpagamot ka. Hindi, nag-pray ko na, magaling na. Pero naman natin pinabagit ko sa kanila. Oo, hindi mo naman. Yung naging senior citizen na sa alam sila naniwala sa akin. Pero yung napakalaga, no? Senior citizen na sila, tingnan nyo yung pag nakita nyo yung kalagayan nila. Pag ako na pumunta ng Cubao, lalo kahapon, napunta ako sa Cubao, naku, talaga, masaya ulit silang makita nila ulit ako. Nagulat na ako sa mga kapatid ko talaga. Hindi na matatandang tignan. Dati talagang matatanda talaga. Pag naglalakad, ganyan. So, ngayon, kung normal na kalagayan. Ayan naman yan ang napakalaga, no? Pagiging Christ-centered, yan na lang ginagampanan nila ngayon. Napakalaga si Jesus, no? Sa kalapit na ng kanilang buhay. Si Jesus na talaga, talagang, no? Binabanggit. So, yan ang napakalaga. It is no longer I, but Christ lives in me. Kaya naman kalagayan mo, ha? Pagbigyan mo talaga sa Panginoong Jesus, no? Sabihin, ano man ang kalagayan mo? By faith. Tingnan mo na. Hindi yung by faith. Ay, ako, by faith. Pag ako nagpa-hospital, sigurado. Gagaling ako. Ha? Hindi na naman pala tayo sa hospital. Sino na naman pala tayo sa doktor? Kaya yung mga kapatid ko, ginagawa na kayo na pala tayo sa doktor ninyo, sa hospital, sa kabut ninyo. Manampalataya na kayo kay Jesus at ang napakalaga nito, ang pagiging spiritual. Alalahanin niyo rin tungkol niyo sa Panginoon. Pagbasa kayo ng Bible sa umaga, sa hapon, sa gabi. Hindi yung linggo lang kayo nagbabasa ng Bible. Yan ang napakasakit sa mga maraming Kristiyano. Nagbabasa lang ng Bible pag linggo. Ha? Gagawin nyo, sabi ko sa inyo, cute pa ako, nagbabasa na ako ng Bible. The youth. O ano nangyari sa buhay ng youth ko? Ano man ang aming hilingin sa Panginoon? Tinutugunan ang dami ng Panginoon. Tandaan niyo yan, ha? It is no longer I, but Christ lives in me. Yan ang napakahalaga. Hanggang ngayon, dalaga yan, ha? Okay, next, ano naman? Spirit control. Ito sinasabi ko sa inyo napakalaga. No? Kasi siyempre, ito talaga ang napakahalaga talaga sa akin sa kalagayan natin ngayon. No? Dati sa Old Testament, ang Diyos talaga ang nandun, kaya ang Father talaga ang nandun. No?
Pero, nang si Jesus ay nagpunta dito sa earth, o yan, yun ang napakalaga niya, no? Christ centered. Pero, nung bumalik na si Jesus sa heaven, o ano na ang naging kalagayan natin, Spirit na, diba? Holy Spirit na. So, pag ikaw ay talagang kay nakakalaman ng Holy Spirit, kailangan ay spirit control. Yun ang napakalaga. No? Kaya ito sabi ko siya, pagdating sa Romans 8:40, no? For as many as are led by the Spirit of God, kaya isasunod. So yan ang napakalaga. Ang Holy Spirit, kapag talagang tayo kinokontrol ng Holy Spirit, no? Tingnan nyo talagang magaganap mangyayari sa ating buhay. No? Lahat ng ating mga ginagawa pa na tungkulin talaga sa Panginoon. Pag talagang tayo ay spirit control, na-achieve na accomplish natin lahat ng ating ginagampanan sa Panginoon. Yan ang napakahalaga, no? Sabi nga sa inyo, no, sa pagiging church members, no? Eh, alam niyo, ang ginagampanan natin itong pulis sa Panginoon at sa pamagitan ng spirit control, no? Siguro natin talagang control tayo ng Holy Spirit na lang napakahalaga dyan, no? Kaya, ang napakalaga sa ating ginagawang pamumuhay, no, sa atin ngayon, no, ay yung tungkol sa Holy Spirit. Kaya sa pagiging spiritual, no, kaya para mapanatili talaga natin ang ating pagiging spiritual sa ating buhay, siguro natin talagang papakontrol talaga sa Holy Spirit, no? Kaya yan ang napakahalaga na dapat natin maunawaan, no? Kasi spiritual desire. Makontrol talaga tayo ng Holy Spirit. Kaya yung nasabi ko sa mga kapatid ko, makontrol kayo sa Holy Spirit, hindi yung kung saan kayo mapakontrol. No? Kaya, una, pinagulat na sa mga kapatid ko dahil tatanda din sa pangbuha nila. Nagulat na ako eh. Tagal kong di napunta ko isang botong kaapong lang ulit, no? Pero, talagang hindi ako malimutan talaga ng aking mga kapatid. No? Dahil na, ang napakahalaga kasi dyan, no? No? Sabi ko sa kanila, pagiging spiritual na buhay. No? Yan ang minessage ko sa kanila talaga hindi na malimutan ng aking minessage na yan. No? So yan ang una, spiritual life has spiritual desire. No? Sabi, God conscious, Christ-centered, and spirit control. No? Okay, now ito na susunod. Ito na. Ang lima na. The spiritual life has spiritual choice. Ano? Spiritual choice. Ito si Enoch, no? Si Enoch, ang testimony ni Enoch ito ang testimony ni Enoch dito sa Genesis chapter 5, no? No? Na ibig sabihin ng spiritual choice, yung paglakad natin sa Panginoon, ito natin si Enoch lived 65 years, no? Pero yung Enoch walk with God. So ito ang napakahalaga sa spiritual choice. Yung ating pagiging walking with God, no? Pero mo, ilang taon. No? Kaya sabi ko nga sa inyo, ay hindi ko nga eh. 3 years old pa lang ako noon eh. No? Ay talagang binigyan na talaga ng malagang pansin ang ating Panginoon, no? Hanggang sa kasalukuyan, sino ako kayo. Same pa rin ang aking talaga ng so, ang ibig sabihin nito, ang akin talaga yung ginamparan talaga yung pagiging spiritual walk with God, no? Eh, ito nga si Enoch nga, ito yung testimony niya, no? Pero, tingnan natin ang kanyang the inner truth of his walk. Kasi ang napakalat kasi dito ay yung itong spiritual choice na ito, yung talaga yung walk with God talaga, no? Ito si Enoch talaga ay talagang he's the man who chooses God's way, the man of spiritual choice. So ito si Enoch ay talagang ang testimony niya dito ay tungkol sa no, sa spiritual choice
Okay, pero sabihin niyo yung pag-walk natin talaga sa ating Panginoon, ito, napakalaga. Ito, ang una dapat natin na walk na gagawin natin, no? Ito si Ella po nga. Walk according to God's Word. Yan ang napakalaga talaga nga sabi ko sa inyo. No? Sa ating paglakad talaga sa ating Panginoon, ay dapat talaga sa kapayagan ng salita ng Diyos. Kung ano talaga yung sinabi ng Diyos, no? Yung, kailangan talaga, pag meron tayong gagamitin na ano, mag-research tayo sa Bible. Sabi kasi yung Bible dito, tagal na dito, no? Pero, hindi pa nasisira, no? Ang tagal na nito. Ano pa ako? Nasa title pa kasi ako doon eh. Kung saan may talagang napakalaga kasi yung Bible. Eh. Tingnan nyo, lahat ng mga ano, naka-ano na yan. May mga talagang key verse. Magmula Genesis yan, hanggang Revelation yan. Sabihin nito, ang napakalaga ay pagka ako'y nagkahanap ng salita ng Diyos ay i-refer ko lamang ito talaga para talagang malaman ko dito, no? So, walk according to God's Word. Kaya sabi ko sa inyo, pag ako pag meron mga pangyayari, meron ano, hindi sa salita ng Diyos. Yan ang napakalaga talaga sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi nga sa inyo, ang dami nang tumatawag sa akin ng mga pastor. Namimiss nila sa akin pagpipin sa kanilang church. Isyo, kailan ka lang pwede? Nalulungkot na nga rin talaga ako sa akin na Isyo, namimiss na ng mga church member ko yung ano nyo, yung pangangaral nyo. Diba? Yung hindi lang yung pastor namimiss sa akin, kundi yung mga church members niya. Hindi nila ako malimutan. Yung mga church members nila. Hindi na malimutan. Ang ano lang, hindi na nila malimutan dahil sa salita ng Diyos. Ganun ba? Hindi na malimutan si Bishop kasi ang pogi niya. Diba? Kaya napakalaga. Mga nag-aanyaya talaga sa handa sa salita ng Diyos. Diba? Diba nakaka-bless yun yan? Diba? Namimiss ka nila dahil sa salita ng Diyos. Tandaan niya na, walk according to God's Word. So, ganyan talaga ang ating gagampanan. Tingnan ninyo. No? Marami talaga mapagpapala talaga sa mga tao. May talaga ng Panginoon sa atin. Tandaan niyo na, walk according to God's Word. Hindi yung dahil lang bibigyan ng pera o bakit mo ito? Kasi mga ito, mga Kristiyano, nasisira ang pagka-spiritual na buhay. Kaya pag pinapanatili mo pagiging spiritual na buhay mo, talagang pagpapalain ka ng Panginoon. Why? Yung mga tao talaga magpapala sa iyo, tingin mo. Pagpapalain ka ng Panginoon talagang ginagampanan ng Panginoon, no? Okay, anyway, ang napakahalaga lamang dito ay you shall walk in all the ways which the Lord your God had commanded you. Yan ang napakahalaga lamang na ating dapat nabigyan. At alam natin yung salita ng Diyos, sigurado ginagampanan talaga natin. Okay, sunod naman. Enoch walk according to God's will. Ayan, hindi kasi sa kalooban ng Diyos. Yan ang napakahalaga talaga yung God's will. Kaya sabi nga sa inyo, kapag talaga tayo ay talagang pinili talaga natin talaga na ating Panginoon, no?
pag lumakad talaga tayo sa Panginoon, yung kalooban talaga ng Diyos ang ating gagampanan tungkulin. Yun ang napakalaga dyan. God's will, yan ang napakalaga ng ating pamumuhay talaga sa Panginoon. Yung kalooban ng Diyos sa atin. Hindi yung iiwasan mo yung kalooban ng Diyos sa iyo. Maraming ganyan kasi mga Kristiyano pa. Iiwasan yung kalooban ng Diyos. Ayaw nila yung ganyan. Lalo na. Pag nagkaroon siya ng girlfriend, hindi naman Kristiyano. Tapos naanyayapat siya pumunta sa mga para maging makasalanan. Dahil girlfriend ko yan. Yung sinasabi ko nga sa inyo, no? Ang maganda kasi, sabi nga sa inyo, meron akong mga estudyante, meron akong member ng church sa Taytay. May mga girlfriend na hindi Kristiyano. Inaangilan kasi sa hindi magandang lugar. Sabi ko, kung susundin niyo yung mga girlfriend niyo ng hindi Kristiyano, hindi maliligtas yan. Banggitin niyo sa kanila, hindi ka lumutuin sa harap ng Diyos. Pero banggitin niyo. Pag talagang nabismaya yung girlfriend niya, sigurado yan. Darating ang time, sisimba na yan. Kasama na siya sa church yan ka. Ganun ang mga nangyari talaga sa mga naging mga member na nagkaroon ng mga girlfriend na unbeliever. Biglang tinatanggap ko si Jesus kasi alam ko kasi pagka talagang may mga bisita ako sa church na hindi mga Kristiyano, yan. Ano man ang aking message, pero pinaka-last na message ko yung tungkol sa evangelism. Yung pinatatanggap ko sila sa kaligtasan. Kaya nagugulat sila kung pinatawag ko. Sino sa inyo nagpapasya tanggapin si Jesus as your Lord and Savior? Kung pupunta ka nakikisarap mo. Kaya ganyan sa Taytay, isa na kayong papastor, marami talaga ang napangalunan ng mga kasalanan sa Panginoon. At tinanggap si Jesus at lalo sabi nga sa inyo, naging masipag pa. Yan ang napakahalaga na sa pagiging spiritual na buhay. Yung lingkod talaga ay sabi ko sa inyo, napakalaga sa aking buhay pagiging spiritual. Kaya pinanatili ko yan. Lalo na ako'y nasa Taytay, kaya marami na pagpala sa akin sa Taytay dahil nasa pagiging spiritual. Binibigyan ko na malagang attention ang aking pamumuhay sa Panginoon sa pamagitan ng pagiging spiritual. Ha? Kaya pag ako'y nag-pray, nagugulat sila. Pag ako nagpe-pray kasi talagang nagugulat sila. Iba talaga yung panalangin ko. Naway, kasi nga pagiging spiritual, pag ikaw nagpe-pray, ay sigurado yung pagka ikaw ay kontrolado ng spiritual, ang ganda talaga ng prayer mo. Marami ka pagpapala. Kaya sabi na sa inyo, nagpe-pray ako sa Taytay nun. Pag ako nagpe-pray, ang ingay. Hallelujah! Pray God! Ganyanan sila lahat. Merong binanggit ko talagang pinahayag ko sa akin panalangin. Ang ingay lahat ng mga nagpapasya. Glory to God! Hallelujah! Ang ingay. Yun ang pagiging spiritual. Kaya pag talagang buhay mo talagang spiritual, ay talagang iba talaga yung gagampanan. Okay, yan ang God's will, ha? Pag God's will talaga, ang kalooban ng Diyos, gampanan nyo lagi yan. Ha? Ano yan, ha? Kung ano yung kalooban ng Diyos, gampanan mo lagi yan. Huwag mong itinaya, huwag mong titigilan yan. Panatiliin mo yan. Spiritual life din. Hindi lang sasabihin mong, spiritual ang buhay ko. Ganun ba? Ikaw ba ay may spiritual na choice?
Marami talaga na hindi na maintindihan ang pagiging spiritual. Ha? Spiritual life, anim yan, di ba? Yung aking message ko na no, nadala pala yung aking ginawang pag-message ng aking na ibang naisara ko na sa lugar na aking ginagawa. Okay, anyway. Ikatlo, Enoch walked according to God's way. Ayan, yan ang napakahalaga rin, no? In God's way. And that he may be prolonged to days in the land which he shall possess. So, if you walk according to God's way, so yung daan ng Panginoon, siguraduhin natin na talagang lahat ng ating mga talagang paraan ng Diyos, pupunta ng ating Panginoon, siguraduhin talaga natin na nagampalan talaga natin yan. Yung God's way. No? Para talagang tayo pagpalain ng Panginoon, no? Sa ating paglatag sa ating Panginoon, ng ating ginagawang pagpuli natin sa Panginoon, no? Kasi yung paraan ng Diyos, ginagampalan natin, ay, naku, pagpapalain talaga tayo ng Panginoon. Yan ang napakahalaga talaga sa ating ano lang, yung pagpili talaga natin ng spiritual buhay natin, spiritual choice na ito, no? Walk according to God's way, no? Yan ang sinasabi ko nga sa inyo, napakahalaga talaga ito, yung paraan ng ating Panginoon. No? Kaya hindi yung paraan ng iba, ng tao, pero hindi yung paraan talaga ng ating Panginoon Diyos, yung ating talagang itutulin sa ating paglakad ng ating Panginoon. Para tayo pagpalain ng ating Panginoon, we must walk God's word, God's will, and God's way. No? Yan lang ang napakahalaga na binabanggit ko nga sa inyo ng spiritual life. Hindi yung iba nila binabanggit lang. Spiritual life ako. Pero isipin nyo, anim itong kahulugan ng spiritual life. Sinasabi ko nga sa inyo, yung pagiging spiritual life, kung di nyo naiintindihan ng talagang kung ano talagang spiritual life. Diba? Sabi nga sa inyo, marami talaga napagpala sa atin, talaga sa atin, kaya itong spiritual life ay ito, no? Na in-apply talaga nila yan, kaya talaga sabi nga sa inyo, ako'y nagulat talaga sa mga pastor na naging mga estudyante ko, no? Dati, ang liit ng estudyante ko sila. 2 taon, 3 taon, pinakamatagal na yun, 5 taon lang ng pagpapastor pa. Maliliit pa yung church, sila talaga. Kunti pa lang yung kanilang church members. Wow, nagulat ako after 20 years, no? Ang laki na pala ng church nila. Ang dami ng church. At ang dami na rin pala mga daughter churches. Kaya nga sabi nga nila sa akin, paaralin nila yung mga daughter church pastor nila. Hindi nila malimutan yung aking ginawang pangangaral na salita ng Diyos. Kaya may mga daughter churches na pastor nila gusto nilang paaralin sa akin. Kaya talagang, ang dami sabi nila, gusto namin paaralin talaga sa ibang mga Bible school. Kaya lang, walang spiritual. Kasi, marami kasi mga Bible school nagtuturo na walang spiritual na. Kaya gusto nila ako magturo dahil nga sa spiritual na buhay. Kanina na binabagit kayo mga pastor, estudyante ko, talagang kayo nagpapastor? Mga pastor kayo? Anong pinapahalaga niyo bilang pastor? Ginaganyan ko yung nagtuturo ko, no? Ang napakahalaga ang pagiging pastor, yung pagiging spiritual. Alam niyo ba ito mga talagang spiritual life? O, diyan, makinig kayo. Papahagi ko sa inyo para talagang kayo maging spiritual. Gusto niyo ba talaga maging spiritual na buhay? Sabi siya ng mga pastor. Alam niyo namin, spiritual na buhay namin eh. Kung talagang kayo spiritual na buhay, ano ginagawa pa rin niyo? Kaya nung tinuro ko talaga ito, ayaw, inamin pa rin talaga nila. Ganyan pala pagiging spiritual. Kaya na sinasabi ko nga sa inyo,
para talagang pagpalain talaga tayo ng Panginoon. No? Ang pagiging spiritual life natin ay talagang patuloy natin panatilihin. Okay, now ito na pinakatlo din, nakaulas na. Spiritual life has spiritual renewal. Ito ang napakalaga talaga ng spiritual life. Kung kayo naging spiritual na buhay, ano yung nag-renew sa inyo? Okay. Itong si Noah, sabi nga sa inyo, marami mga hindi kasi nag-research sa Genesis, sa Old Testament. Marami kasi talagang mga nangangarap, pero pag binanggit ang Genesis, Exodus, Leviticus, hindi nila iniintindi kung sino ang talagang message niya, ano? O katulad dito nga, si Noah, no? Yung spiritual renewal. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa Genesis, ano? Alam niyo naman si Adam talaga, talagang, yan ang talagang unang talagang ng Diyos sa kanyang pagbabago ng buhay, no? Pag nakilala niyo talaga ang Diyos, no? Ito ang pagbabago ng inyong buhay. Kaya, ito nga, si Noah, ito isa rin ito sa Genesis, no? Tingnan niyo, anong spiritual reunion ni Noah? Ito kasi nakikita natin pagka nagpasa kayo sa Genesis chapter 6, pag binasa niyo Genesis chapter 6, we see Noah is still on the ground of the world. Nang ibig sabihin niya si Noah, nasa talagang siya ng buong mundo. Nakikita niya talaga lahat ng mga hindi katulad sa harap ng Diyos. Pero, ang nangyari na sa Genesis chapter 7, ito naman, we see him separated from the old world. Kaya nakita niya talaga, ano yung old world? Ayun, daming mga makasalanan. Pero, nag-separate talaga siya, no? From the old world. Nang kayo ay hindi mga Kristiyano, paborito niyo ba mga kalagayan ng world, ng mundo, di ba? Ano ba man yung talagang kaligayahan at kagalakan ng buong mundo? Di ba? Lalo kung bibigyan kayo ng magandang kabor. Pinapansin niyo talaga ang mundo. Pero, ito nga si Enoch nga, no? We see him separated from the old world. Kaya, nung hindi kayo Kristiyano, nalaman niyo mga hindi magandang kalagayan ng world, di ba? So, nang kayo maging Kristiyano na, at naging kayo spiritual, ang ginampanan nyo, iniwalayin nyo na yung old world na yan. Hindi nyo na pinapansin yan, di ba? Kaya sabi ko nga, marami nagreklamo sa akin mga pastor. Marami daw mga Kristiyano na paglinggo lang daw na mula Lunes hanggang Sabado puro maganap ng worldly pleasure. Nagap pa nila dahil daw marami daw silang income sa worldly pleasures. Diba? Kaya sabi ng aking mga pastor na sabi, isa pa, gawin spiritual yung mga church member ko kasi wala. Ilan lang yung aking church member na spiritual. Ibig sabihin, nag-a-attend lang ng church pero walang pagiging spiritual. Pero sabi ko nga sa inyo, ito ang napakalaga dyan. Separated from the old world. Ang talagang totoong Kristiyano na pagiging spiritual, talagang yung old world ay talagang alam ninyo kung ano talagang mga hindi kalugod-lugod sa harap ng Kristiyano. No?
Kaya, si, si Noah nga ito, no? Sineparate ko na ang whole world. No? At ito, ito sa Genesis chapter 8, verse 9. Ito ang napakahalaga na kanyang ginampanan. No? So, siya ay going out na new life in a new world. Ang ibig sabihin niyan, para talagang maging daluyang napapala tayo. No? Sa old world, hayag mo ang pagiging new world. Ang ibig sabihin, ang new world ay ginagampanan mo talaga ang napakalagang tungkulin mo sa Panginoon at yun ang sinasabi ko nga sa inyo. No? Para talaga mapagpala talaga tayo sa lahat ng mga worldly people. Siguraduhin talaga natin na yung worldly na pleasures natin ay talagang ay kasi mahalaga din ay yung new life in a new world. Kaya kung talagang bago talaga yung buhay mo, Panginoon, nandito naman talaga tayo sa mundo, di ba? Anong gagampanin mo sa mundo? Pahayag mo talagang ikaw ay nasa new world na, hindi na yung old world. Yung papaliwanag natin, alam mo yung old world kung ito? Lahat ng mga talagang hindi malugtugod sa harap ng Diyos. Yan ang old world. Pero pag new world na, ayan. Gagampanan natin ang napakangkulpuli natin sa new world. Kung ano ginagampanan natin, nag-evangelism tayo, nag-share talaga tayo, ang salita ng Diyos, yan. Para talaga maunahan talaga nila ang new world kung ikaw ay talaga spiritual na buhay. Yan ang napakalaga na talaga sinasabi ko sa inyo, no? Kaya nga, sinishare ko sa inyo na nangyari sa inyo, na itong spiritual life ay napakalaga nito. Kaya pag-aralin nyo lang mabuti yan, at i-share nyo yan sa lahat ng mga taong tatalagaan ng Panginoon sa inyo, no? Is, siguro kayo magiging pagpapala talaga sa inyo yan, no? Kaya dapat i-share natin talaga yan. Umuwi na din sa akin ng mga pastor, yung mga dami mga church members nila. I-share daw nila itong spiritual life na ito. Dami rin daw talagang, kaya dami natin church member daw yung pastor. Dahil sa kala natin yung pastor lang ang nagpapanalo ng kasalanan. Kundi, lahat ng mga church member din talagang dami naging church member dahil sa mga church, no? Church member na ako dahil napanalo nila ang mga makasalanan. Yun ang napakahalaga ng ating dapat na bigyan ng malagang attention, no? sa ating spiritual life, no? So, sa ating spiritual life, sabi nga sa inyo, una, yung ating desire, spiritual desire. Kalawa, spiritual choice natin. At ang ikatlo, itong ating spiritual renewal. Yun ang napakahalaga sa ating nagapangan. Natutulong sa ating Panginoon sa pagiging spiritual. Kaya sabi ko nga sa inyo, ito nga, dami nga nag-invite sa akin mag-preach, sabi nga nung Bishop, yung message mo, spiritual life. Hindi naman, sabi ko na. Kaya din sabi kasi yun, naalala ko tuloy ito spiritual life. Dahil nga sa nag-invite sa akin ito. Kaya dami rin nag-invite sa akin ng mga panibagong mga title ng aking sermon, no? Pero, sabi nga sa inyo, gusto niyo man ng mga sermon. Alam niyo lang yung pastor, marami akong mga sermon, sayang naman yun, hindi natin may babahagi. Kasi, sabi ko nga, naku, kanina naman. Ako'y nagulat na rin dahil sabi nga sa inyo, no? Nung ako'y youth pa noon, lalo nagpapastor ako sa Taytay, ang dami ko talagang ginawang sermon talaga. Bakit ako gumawa ng sermon? Dahil sa aking ginagawang pangangaral
na salita Diyos sa lahat ng mga taong tinatalaga ng Diyos sa akin. Kasi dami nag-i-invite sa akin para mag-preach. Kaya, lalong-lalo sa evangelism sa Taytay Rizal, dami nag-i-invite sa akin. No? Ano ang talagang naging resulta, no? Pag ako nag-i-evangelism, kasi dami talaga mga makasalanan tumatanggap kay Jesus as Lord and Savior. Kaya nang hindi ko talaga malimutan talaga sa aking ginagawang pangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, no? Ang napaka-halaga ay pagiging spiritual. No? Kaya ang ating spiritual na buhay ay talagang napanatili ko mula pas ng youth hanggang sa kalukuyan. No? Kaya pray natin na talagang ano man ang sakdal na kalooban na kung mangyari, no? Sa ating pagbalik sa Cubao, Quezon City, dahil sabi nga ng aking kapatid kahapon na sabi ng mga pastor, kailan ka ba rin talaga mag-preach? Kailan ka ba rin magtuturo? Kaya sabi nga nila, dahil wala pang araw akong Bible school sa Cubao. Gusto daw nilang Bible school, muna sa mga lugar namin. Lalo sa Pangasinan, dami ko naging mga estudyante doon. Sa Pangasinan. Kaya ng mga pastor talaga naging mga estudyante doon na dahil sa akin. No? Pampanga, ganun din. Lalo sa Bulacan. Ang Bulacan, Pampanga, Pangasinan. Dami ko talaga naging mga estudyante diyan. Palang, ganda rin naging bunga ng kanilang ilang pagkapastor. No? Pero anyway, pray natin na talagang ang sakdal na kalooban na magandang mangyari. So, ito yung spiritual life natin ito, napakalaga natin. No? Ang ating ginagampalan na tungkulin sa Panginoon ay talagang ang Diyos ay nalulunod at naluluwa. Kaya gusto kong makuhaan ninyo na talaga sa ating pamumuhay talaga sa Panginoon. Siguro ito talaga kakamba natin ang ating tungkulin sa Panginoon. Lalo-lalo na, huwag lang iluluto, ha? Pagka kayo nasa bahay ninyo, pag nagising kayo ng umaga, siguraduhin talaga ninyo na bago kayo talaga kumain, maggawa lang, pray muna kayo. Pag ikaw ay gumising sa umaga, bago ka talaga kumanap ng pagpunin mo sa kain mo, pray ka muna. Tapos after mag-pray, basa ka ng Biblia. Napakalaga niya. Pag gagampanan mo yan, tignan mo ang magaganap na nangyayari sa buhay. Kaya rin sinasabi ko nga sa inyo, no? Hindi yung pag nagkaroon ka ng pananakit, gagawin ka. Kapag hindi na yung sakit mo, papadoktor ka. Tandaan niyo yan. Kapag tayo talaga yung kumakalap ng ating tungkulin sa Panginoon, sa manilas na panalangin, magbasa ng Biblia, tingnan niyo yan. Kaya pag-isip niyo sa umaga, bago kayo matulog sa gabi. Pagka kayo matutulog sa gabi, anong ginagampalan niyo? Bago kayo matulog sa gabi, anong ginagampalan niyo? Tulog lang, tulog. Naantok na ako eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag gagampanan niyo, tungkulin niyo talaga sa Panginoon, pag-isip niyo na kumaga, pray kayo, bago kayo matulog, pray kayo, tingnan niyo, gagampanan at tungkulin yung Panginoon sa inyo. Tandaan niyo, no? Ang pagiging spiritual, talaga yung pagiging God conscious. Lalo kami pag-pray natin, no? Yan ang napakalaga sa ating tungkulin. Okay, tayo tayo lang, bago tayo mag-pray. Awitin ulit natin yun. Father, Jesus, and Spirit. Father, I love you. I praise you and adore you. Jesus, I love you. I praise you and adore you. Spirit, I love you. And I adore you. Yan